Viral po sa social media ang isa nating kapamilya mula Davao del Sur dahil sa malaking pagkakahawig ng kanyang boses sa sikat na singer na si Karen Carpenter. Pero sa kabila ng husay sa pagkanta, malaking palaisipan naman sa marami ang tunay niyang kasarian. Panalo to! You got to love me for what I am, for simply being me. Pet malu ang lodi ng mga taga-Malalag, Davao del Sur pagdating sa kantahan. You are the crowd that sits one. Pero sa kabila ng pagiging viral, Palagay ko babae siya. Babae. Tomboy man na. pagtalunan man, para sa kanya walang duda ang kanyang pagkatao. Kadalasan, pagkakamalan akong tomboy, hindi nila alam ang totoo na bakla ako. Siya si Ray Ulysses Iting o Yong, pang-apat sa 10 magkakapatid. Ipinanganak na lalaki si Yong. Pero habang lumalaki, napansin ni Nanay Melodina na unti-unti ring lumalaki ang dibdib ng anak. Walang Adam's apple, pati bigote na tulad ng mga normal na lalaki. Iniritan sa nanay ko na yung tatay niya, malaki din dito pero lalaki. Naging tampulan si Yong ng pangungutya at panghuhusga. Pero imbis na ma-depress, nag-focus si Yong sa pagtulong sa kanyang pamilya. Kahit ganyan siya, sa aming bahay, lalaking-lalaki naman po siya. Nakita ko lang sa kanya kung gaano niya ako kamahal. Kaya mahal na mahal ko rin siya. Sa kagustuhang makatulong sa ina, nagtrabaho si Yong bilang tagapag-alaga ng may sakit na kanyang itinuring na tunay na kapamilya. Dahil sa pag-aalaga ni Yong sa haligi ng pamilya Malubay, sila ang nagtusto sa pag-aaral ni Yong bilang caregiver. Caregiver gusto niya, swerte talaga yung sino maalagaan niya. Magaling talaga siya mag-alaga. 3 taon na nag-alaga ng may sakit si Yong kahit wala naman siyang formal na training. Pero dahil sa pagmamalasakit ng pamilya ng kanyang inalagaan, konting-konti na lamang matutupad na niya ang kanyang pangarap na maging isang ganap na caregiver. 3 buwan mula ngayon, gagraduate na si Yong. Pero hirap pa siyang itawid ang araw-araw na baon. Nahihirapan din po kasi ako tingnan si mama, umuutang na lang siya kahit saan para mabigyan lang ako ng pamasahe, dito papuntang school. Kami naman, lahat na nagmamahal sa iyo ang tutulong na sa iyo this time sa allowance mo. Salamat po. Maraming salamat po talaga. Sa unang pagkakataon, para malaman ang tunay na kondisyon ni Yong, sinamahan natin siyang magpa-check up sa isang espesyalista. Hermaphroditism. Common yun, Dok? It's very rare. There are different types. Merong pseudo-hermaphroditism, yung sa external lang, pero sa loob, male talaga siya. Meron ding true hermaphroditism na talagang dalawa talagang organs niya. So, sa case ni Yong, hindi pa natin alam. Puso ko ay titibok-tibok. Buong buhay ni Yong, puro tanong ang naririnig niya sa kung ano nga ba siya. Pero para sa kanya, simple lamang ang sagot. Pangarap ko na makamtan. Anak siya na gagawin ang lahat para makatulong sa kanyang pamilya. Love you, Yong. Patuloy po ang pagsusuri sa kalagayan ni Yong kung siya nga ba ay maituturing na hermaphrodite o yung may dalawang kasarian. Sa ngayon, balak niyang ipagpatuloy ang kanyang pagkanta. Dalangin po ni Yong na sana'y matulungan din po natin ang kanyang mga kapatid para makapagtapos ng pag-aaral.